Wait, huwag ka munang mag-scroll. Alam mo ba na hindi lamang basta salita ang pagsasalit? Well, hindi, kaya panoorin mo ang aking video dahil tatalakayin ko dito kung ano ang pagsasalin. What's up everyone? Ako si Chloe at welcome sa aking podcast. Napapansin mo ba na kapag nagsasalita tayo ay parang halo-halo ang Tagalog at Ingles na ating sinasabi? Pwedeng oo at pwedeng hindi. So, narito ang ilan sa mga halimbawa na palagi nating sinasabi kapag tayo ay may kausap. So, una dito ay ang magda-download ako ng laro later. Pangalawa naman ay ang i-check ko yan later. At ang pangatlo naman ay magla-live ako mamaya. So, ang tanong ko ngayon ay, mali ba yun or normal lamang? At dyan natin makikita na hindi lamang basta pagpapalit ng salita ang pagsasalin. Kaya sa episode na to ay ating pag-usapan kung ano ang mga katangian ng mabisang tagapagsalin at ang mga simulain ng tamang pagsasalin. Tanong, ano nga ba ang panghihiram? Ang panghihiram ay ito yung pagkuha ng mga salita sa ibang wika at kung paano natin ito ginagamit sa Filipino. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang computer na naging computer at ang check na naging check. So, ginagawa natin ito para mas mapadali ang ating pakikipag-usap sa ibang tao at para rin magkakaintindihan tayo. So, ngayon naman ay alamin naman natin kung ano ang alpabetong Filipino. Alam naman natin diba na ang alpabetong Filipino ay binubuo ito ng 28 na letra. Kasama na dito ang dating wala sa abakada tulad ng C, F, J, N, Q, V, X, at Z. So, tanong, bakit naman ito dinagdag? Dinagdag ito para mas magamit natin ang mga salita na galing sa ibang wika. Paano naman sila magkakaugnay? Magkaugnay ang panghihiram at ang alpabetong Filipino. Bakit naman? Kasi kung humihiram tayo ng mga salita ay kailangan natin ng tamang letra upang maisulat ito. Halimbawa, ang video na ginagamitan natin ng letrang V at ang coffee naman na minsan naging kape. Ibig sabihin, inaangkop natin ang mga salita na bagay para sa Filipino. Iangkop natin ang halimbawa sa ating totoong buhay. Alam niyo ba na sa totoo lang, araw-araw tayong gumagamit ng mga salitang hiram? Siguro alam nyo pero hindi nyo lang ito napapansin. So, narito ang ilan sa mga halimbawa na paggamit natin ng mga salitang hiram. Katulad ng halimbawa, i-chat mo ako. Siyempre, ginagamit natin ang salitang iyan kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating mga kaibigan or di kaya sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na pag may chismis. At pwede rin namang may meeting kami mamaya. At pwede rin magla-live ako mamaya. Siguro hindi lamang natin ito napapansin, pero normal na lamang ito sa paraan ng ating pagsasalita. Ibig sabihin lamang nito, ang wika natin ay buhay at patuloy itong nagbabago. So viewers, tanungin ko naman kayo, anong wika ang kadalasang ginagamit mo na galing sa Ingles or di kaya galing sa ibang wika? Bukan mong mag-isip ngayon at sigurado din naman ako na mayroon kayong mga hiram na salita na ginagamit sa pang-araw-araw. Maaari niyong ilagay ang inyong komento o ang inyong sagot sa comment section. So sa kabuuan, ang panghihiram ng salita ay ginagamit natin ito upang mas mapadali ang ating pakikipag-komunikasyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao at para rin tayo ay magkakaintindihan. At ang alpabetong Filipino naman ay tumutulong ito para maisulat natin ito ng tama ang baybay. So tandaan natin na hindi ito mali, ito ay normal at bahagi ito ng pag-unlad ng ating wika. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan ka sa video ito.